Ayan, naisipan ko lang mag-vlog ngayong araw. At ayan na nga, papasok tayo sa trabaho. At meron kasing nag-message sa akin na taga Taiwan ata yun. O mag-asawa silang taga Taiwan. Nasa Taiwan, sorry. Nasa Taiwan na nag-apply sila dito papunta sa Canada. At medyo bad news kasi nga na-refuse daw yung kanilang working visa. Guys, nagbayad daw sila ng 5,500 USD. Guys, sa mga gustong mag-apply papunta dito sa Canada na gumagamit ng agency or nag-a-apply sa agency, sa ngayon po talagang pahirapan dito ngayon. Sobra. Kahit yung mga inside Canada, talagang nahihirapan silang makahanap ng LAMIA. Unang-una, LAMIA para pag-apply ng working permit, guys, right? Yung LAMIA kasi is depende sa lugar na ina-applyan, kasi kapag may 6% unemployed, nahihirapang magbigay or hindi sila nagbibigay ngayon. Talagang pahirapan. Tapos, syempre, magbabayad kayo. Pag na-refuse, ang kasamaan nun, wala daw mare-refund. Imagine nyo yun, 5,500 USD. Wala siyang mare-refund. Sabi niya, ano daw yung pwede niyang gawin kasi na-refuse. Pero ang alam ko lang na pwede, sabihin nyo sa agency na willing kayong maghintay ng another employer. Ang alam ko, pwede yun kasi noong nag-apply kami sa AJ dati, ganun yung nangyari. May mga kasabayan kami na-refuse yung una at naghintay sila ng another employer or inihanap sila ng AJ ng another employer. Dahil nga siguro sa ngayon ay mahirap makapag-apply dito ng LAMIA. Kaya ganun yung sinabi ng agency. So sa mga gustong mag-apply papunta dito sa Canada ngayon na gagamit ng agency, pero na lang kung direct hire kayo kasi talagang walang masyadong gagastusin. Talagang sugal ang pag-a-apply. Pero kung agency na una pa lang malaki na yung bayad at pag na-refuse katulad nun is wala nang mare-refund, sobrang sayang. Sa ngayon, kung gusto nyo pong mag-apply dito, mag-apply na lang kayo sa mga job bank, online, direct hire. Ganun na lang po yung una nyong gawin. Kasi sa ngayon, yung mga agency, hanap ng tao. Pero ngayon, wala naman talagang masyadong nagbibigay ng LAMIA dito. Yun na nga, depende sa lugar, sabi ko nga sa inyo. So, ayan nga. Yun lang, na-share ko lang. Kasi sobrang sayang. Pero meron naman akong kakilala. Si Earl, ano ang pangalan nun? Earl Jan. Basta ano yun, nagme-message na yun sa akin dati pa, nung medyo bago-bago pa lang kami dito. Kahapon nakita ko yung post niya kasi nagtatanong siya sa akin about sa mga PR ganyan. Nakita ko yung post niya kahapon at papunta na dito yung family niya. O diba? Papunta na sila dito sa Canada kasi PR na sila. So, mayroon naman na mga nakakahanap ng working permit katulad nung ni ate. Galing siya ng BC. Ngayon papunta na dito siya sa Saskatchewan. 4 months naman siyang naghintay ng working visa niya. Inside Canada. Pero yung outside Canada, parang hindi naman sa nakakawala ng pag-asa, pero sa ngayon, medyo nahihirapan pa sila or natatagalan magbigay ng papel. So ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Bye guys! At kasi papasok na ako. Na-share ko lang, naisip ko lang na i-vlog yun. Thank you! Bye!